Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating libangan po na usapang magmamanok. Tayo dito mga kaibigan ay talagang puro manok lang. Busy talaga ako kahapon mga kaibigan, kaya hindi ako nakapag-vlog kasi tinitingnan ko pa yung palibot ito kasi maraming gawin po, maraming matrabaho talaga mga kaibigan. Kailangan at saka kailangan ng mga square pin po. Bibili ako ng siguro doon sa syudad. Bibili ako ng 2 fly pin, 10 na square pins, 10 na tipi. Yung malaki-laki na yun mga kaibigan. Talagang ganun. At saka maraming isusin mga kaibigan. So, ganun talaga. Sikapan nating maayos so lahat mga kaibigan. Kaya dito muna tayo, chicken talk muna tayo mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna tayo kay Raymond Galvez from Negros Oriental, Reynold Marino, Negros Oriental. Yun na po. Good morning sa inyong dalawa dyan, sir. Magandang umaga po. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay itong tungkol sa napaka-basic lang kaibigan, pero ang mga baguhan kung di nila alam, pati nga yung medyo matagal na sa depende kasi itong magmamanok tayo kaibigan. Iba-iba tayo ng diskarte mo, iba-iba, pero yung sa akin, sabihin ko lang dito kasi may nagtanong din sa akin mga kaibigan, comment din kayo kung mali ako kasi di naman natin kontrolado itong isang bagay na talagang relax ang ating mga manok po o eksaktong timing, eksaktong pamamaraan, depende na lang sa inyo mga kaibigan, pero sa akin ito po ang ginagawa ko po. Ilang oras ba ang pahinga ng manok bago natin ilaban? Ibig sabihin mga kaibigan, pag nandun na tayo sa pit po, kasi tayo naman pag tayo magkondisyon ng manok, sa akin magkulong ako 3 days, pwede na yun, pero talagang palabas natin umaga, hapon, gano'n. Pero pag 1 day before the fight, talagang pwedeng sa kulungan na rin. At saka sa atin dyan mga kaibigan, ang iba bago dalhin sa pit ay ang iba hindi pa inumin ng manok. Sa akin mga kaibigan, bigyan ko yan ng 3 dips mga kaibigan, 2 hours before dalhin sa bungan po. Ay yung iba naman hindi pa inumin kasi patingin nila ay talagang okay na. So sa akin mga kaibigan, painumin ko pa o inumin kasi 1 day before the fight, hindi na ako magpakain, hindi na binasa po, hindi na po sinusok sa tubig mga kaibigan. Talagang yung crackcorn at saka pilit sana po. Yung sa akin, kahit maulutan, ganun lang. Kaya painumin ko sila ng 3 dips lang. Pero pagdating sa sabungan, wala na po. Pagdating ko sa sabungan mga kaibigan, ang manok ko ay pahinga ko talaga ng 2 hours po. Kasi ito naman sa amin malapit na po. Ang biyahe mga siguro 20 minutes lang mga kaibigan. Pira na lang siguro kung nabiyahe ka ng mga 2 hours. Pero kung sa ulutan mga kaibigan, di naman siguro natin anuhan pa yung 2 hours kasi mas malayo, okay lang siguro kung dirby. Pero kung mga ulutan lang, pwede naman sa atin lang. May mga paligid-ligid lang natin dito na laban po na ulutan, di ba? So sa amin dito sa Bohol, ako Panglao. May sabungan sa Dawes, mayroon na rin dito sa Panglao. Kaya kung sa Panglao lang ako magsabong mga kaibigan, ay talagang 5 minutes, 10 minutes. Pero doon sa ibang lungsod, ay ibang sabungan doon, ay bibiyahe ako ng 20 minutes mga kaibigan. Kaya pagdating ko doon, ang manok ko, i-rest ko po ng 2 oras. Talagang ipahinga mo yung manok na gano'n mga kaibigan kasi di mo alam kung anong naramdaman niya sa pagbiyahe, baka nahilo siya o ano. At saka, pero ang pinaka-eksakto dyan mga kaibigan, yung magpakain ka ng manok, kung day of fight, ay talagang maganda kung dalhin mo na doon sa sabungan, doon mo na pakainin. Total, ang pakain mo naman dyan, ay pili mag-crack-corn lang o pellets lang. At saka, pero hindi na siguro mo yan, nakakapagod na yung ulutan lang, dalhin mo pa doon sa bunga ng maaga 6 o'clock. Hindi na, dito na siguro, ulutan lang naman yan, pero kahit ulutan yung kaibigan, nakasalalay yun, pira pa rin yung kaibigan kahit pero pwede na siguro yun kasi ang biyahe ko naman dito mga kaibigan ay 20 minutes, aabot na ako doon sa bungan.
Kaya kung ako, ay pagdating ko doon, ay pahinga ko talaga ng 2 oras po. Para ang manok ay talagang ma-absorb na niya yung, ah, yung ano sa loob po, yung moisture o ano man yung nandun, ay talagang sanayin mo, masanay mo na niya sa kanyang, ano po, yung palibot ba mga kaibigan. Kasi pag ang manok mo, pagdating mo dun, ilaban mo kagad, eh baka hindi pa siya ano, kailangan talaga i-erase muna natin kasi itong manok naman, hindi natin alam, pagdating doon, parang anisi siya. Marami siyang nakita mga tao, marami, parang manibago pa siya. Kaya isa din yun na pwede mong i-ano mga kaibigan, isanayin mo siya sa mga kung ano mang marinig niya doon. Alam nyo na, itong pagbamanok mga kaibigan ay talaga mahirap po. Di, mahirap sa talagang hilig mo yan. Hilig natin yan eh. Pagdating mo, siyempre tabunan mo naman yan. Kung ulutan lang, wala naman sigurong tabon-tabo na doon mga kaibigan, yung tapalan mo ng atila o ano man yun, sweeper. Pero sa akin nun mga kaibigan, pag sa ulutan, lagay lang talaga sa kulungan. Pero maghanap ka ng kulungan na medyo wala masyado tao ba mga kaibigan. Yung medyo lilim ng konti, yung medyo may lamig na konti. Kung wala naman, di, magdala ka na lang ng cage mga kaibigan. Yung cage daw na yung medyo yung folding cage mga kaibigan, mas maganda yun. Saka ikaw na ang maghanap ng lugar na medyo malamig, yung medyo komportable ang manok, yun. Pero mas maganda mga kaibigan, 2 hours talaga. Medyo maka-adapt ng manok dyan sa palibot po, sa paligid. Parang sanay na siya sa ingay. 2 hours talaga. Kasi pag 2 hours naman, doon ka muna magtapad. Itapad mo muna kasi sa 2 hours na pahinga, di ba, tapad pa tayo. Tapos doon, pwede na ilaban yun. Kasi ang manok naman mga kaibigan, pagdating tapad ka kagad, hindi pa ang manok, hindi pa nakapahinga kahit kunti na lang. Ano yun, kasi ako naman mga kaibigan, gusto ako ng manok, hindi naman masyado malaki po. Yung talagang 2.5, 1.5, ang gano'n lang po. Kung matalo, sunod na ulit. Kung manalo man, medyo baka maubos pa. Yun lang naman talaga ang buhay. Alam mo mga kaibigan, ikwento ko sa inyo. Di ba tayo mga kaibigan, magparada tayo. Example, 2.5. Yung 2.5 na yun, manalo ka doon, ang makuha mo doon is ano, kunan pa yun ng 10% mga kaibigan, kunan na ng 250 yun, di ba? Kung nasugatan yung manok mo, baka magbayad ka pa ng 200, 250, 200, 450 na. Di ang pira mo doon mga kaibigan, 2,050 na, plus ano pa mga kaibigan, yung sa mananari pa, bayad ka ng 300, ako, 1,000 plus na lang mga kaibigan, 1,007. At saka ano pa mga kaibigan, yung mga fans mo dyan, pag uwi nyo, inuman, ako walang matira mga kaibigan, pero okay lang yun siguro kung 2 manok manalo. Pero pag 2.5 ano mga kaibigan, ang imasa mo ay talagang, ano po, kulang pa. Siyempre, mag-inuman pa kayo. Siyempre, may bihag eh. Siguro kung hindi na lang kwintahin yung kaibigan, alangan naman pusahan natin ng 10,000. Itong manok naman na mga kaibigan, depende na lang sa atin po na talagang enjoyment na po. Pinag-usapan natin dito, ilang oras ba ang pahinga sa akin mga kaibigan, 2 hours po. Pero kung sa mga about sa mga tubig, ay talagang pagdating doon sa mga wala na po. Siguro pag kakalabas nyo lang sa bahay nyo, 2 hours bago pumunta na sa bunga, pwede pinumin ng tubig po. 2 dips lang. Sa akin yun. Pero pagdating sa bunga, kaibigan, pahinga na 2 hours, wala nang tubig-tubig po. Laban na kagad. Yun lang po. Yun lang ang masabi natin dyan. Ito'y usapang manok lang. Good morning sa ating lahat mga kaibigan.